and Aquatic Resources. Si Vice President Sara Duterte nagpasalamat ito ng President Bongbong Marcos Jr. Matitag ko ang makikisunan, may buntag, matitag labas ng balita, Tagalog version. Ito namang barkong made in China. Tagalog version ang atong pamation nga balita karon makikisunan. Labas nga balita sa kabuntagon. Ni Pastor Apollo Kibuloy posibleng ilabas ngayong linggo. Cloud seeding sa mga tuktok ng bundok, planong gawin ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng tagtuyot. Sa ating international news, sa banga ng Israel pinagmalaki ang pagkakasawi ng kalahating commander ng Hezbollah. Sa ating balitang pampalakasan ng NBA update naman, itong Celtics sa pinaghahandaan ng pagganti ng Miami Heat. Ang Pelicans naman binago ang opensa para makatabla sa Thunder. At live nationwide via satellite, tubako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mga kabombo at Castor Nation, tinatayang nasa mahigit 12 mga barko ng Chinese Maritime Militias ang namataan sa Rector Bank sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay sa kasagsagang ikinasang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para yan sa mga Pilipinong mga mangingisda sa naturang lugar. Ayon sa ilang mga mangingisda, madalas na raw ang presensya ng naturang mga barko sa lugar, ngunit hindi aniya nila ito nakikitang nangingisda. Sa ulat naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may isa ring barko ng China Coast Guard ang dumating sa naturang lokasyon na tinataya namang nagmula sa bahagi ng Ayungin Shoal. Anila, ang barko na ito ay may numerong 4202, ay kilala na barko ng China na palaging bumubuntot sa mga barko ng Pilipinas sa tuwing mayroong ikinakasang resupply ang tropa na parehan sa BRP Sierra Madre. Ang Recto Bank ay isang lugar na pinaniniwala ang mayaman sa langis at natural gas na matatagpuan naman sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Samantala ngayong linggo ay inaasahang lalabas na nga ang panimadong desisyon ni Philippine National Stop. Francisco Marbil hinggil yan sa rekomendasyon ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office na bawiin ng license to own and possess firearms ni Pastor Apollo Kibuloy. Batay pa rin ito sa patong-patong na kasong kinakaharap ngayon ng naturang pastor sa isang capital offense. Kasabay ito ay mas pinalawak pa ng pambansang pulisya sa buong Pilipinas sa ikinakasan nitong manhunt operation laban kay Pastor Kibuloy. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ng kanilang ginagawang validation sa pamumuno ng kanilang mga tracker teams para sa mga impormasyon tungkol sa posibleng lokasyon nitong si Kibuloy at isa pang mga akusado. Kasabay nito ay nagpayag din ng kumpiyansa si Colonel Fajardo na nasa loob pa rin ng bansa si Pastor Apollo Kibuloy at pang mga akusado, batay na rin yan sa mga impormasyon kanilang nakalap sa ugnayan naman sa Bureau of Immigration. Kung maalala mga kabombo, si Kibuloy ay mayroong 3 warrant of arrest at para po yan sa mga kasong child at sexual abuse na inilabas ng Davao City Regional Trial Court at para naman sa kasong human trafficking na inisyo naman ng Pasig City Court. Oras 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, nagpahayag ng pasasalamat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para yan sa patuloy nitong pagtitiwala sa kanya bilang kalihim ng Department of Education. Sa kabila ito ng mga panawagan ng ilan na palitan na ang naturang Vice Presidente ng bagong opisyal na manunungkulan bilang kalihim ng nasabing kagawaran. Sa isang pahayag, tiniyak din ni Vice President Sara Duterte ang pangakong makakaasa ang Pangulo at ang publiko na ang lahat ng mga bumubuo sa DepEd, kabilang na ang mga teaching at non-teaching personnel, ay patuloy na maglilingkod ng tapata para yan sa kinabukasan ng bawat mag-aaral dito sa bansa. Kung maalala ko na ng sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatili at hindi nito papalitan si Vice President Sara Duterte bilang pinuno ng edukasyon, kasabay ng pagbibigay diin na hindi maapektuhan ang kasalukuyang mga isyu sa pagitan nilang dalawa ang kanilang working relationship. Matatandaan din na una rito ay sinabi ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang panayam na bad shot na ang Vice Presidente o itong itong First Lady na si Marcos sa Vice Presidente sa kanya dahil nga sa pagdalo nito sa rally na pinangunahan dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pagtawa ng sabihang bangag ang kanyang asawang si President Marcos Jr.
Kaugnay nito, naglabas naman ng video message si Vice President Duterte kung saan ipinunto niya na walang kinalaman sa kanyang mandato bilang opisyal ng pamahalaan ang personal feelings ng unang ginang. Sa dagdag pang mga pagbabalita, palulubugin naman ng militar ang lumang barko na made in China bilang bahagi ng Palagitan Exercises 2024 sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Bahagi ito ng isasagawang sinking exercises ng naturang joint exercises kung saan magsisilbing mock target ng lumang barkong BRP Carlaya na isasagawa naman sa bahagi ng Ilocos Norte. Malapit po yan doon sa Taiwan. Gayunpaman, nilinaw naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad na hindi sinasadya at coincidental lamang ang pagkakagamit ng naturang barko na gawa ng China at walaan niya itong iba pang kahulugan. Una na kasi sinabi ng China na ang aktibidad na ito ng Pilipinas at ng Amerika ay malinaw na pagpapakita ng provocative intent. Ngunit ang panibagong tirada naman na ito ng China ay pinagkibit-balikat lamang ni Philippine Navy Chief Vice Admiral Toribio Adasi Jr. Mga kabanggat Christian Nation, ang BRP Lake Caderaya ay ang kauna-unahang motor tanker ng Philippine Navy mula yan sa isang Philippine National Oil Company na nadekomisyon naman ng ating bansa noong Disyembre na taong 2020. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga nagbabagang balita sa oras na ito, naniniwala ang isang United States Marine General na magsisilbing perfect training ground para sa bagong defense concept ng ating bansa, itong balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Sa gitna ito ng mas umiigting pangtensyon sa bahagi ng West Philippine Sea na teritoryo ng Pilipinas na patuloy na pilit inaangkin ng bansang China. Ayon kay First Marine Expeditionary Force Commanding General Lieutenant General Michael Sederholm, ang nagpapatuloy na joint military exercise ngayon sa pagitan ng dalawang bansa ay malaki ang maiaambag sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept na isinusulong ng Department of National Defense. Lalo na aniya ay nakasentro sa pagkasagawa ng Integrated Air Missile Defense, Cyber Defense at iba pang drills ang nasabing pagsasanay bilang bahagi ng... So mao kana karon ng adlaw mga kaigsuna na mga labas nga balita. So sa bisan asa ka mamati o mubasa mga kaigsunan sa mga balita, naagad kanunay malakip ang kining mga China militia ship nga naa magsuroy-suroy sa ato ang territorial water sa West Philippine Sea. Nga ila usab nga giangkon kuno nga ila hapon pinaagi na itong ilang gipasikad nga 9-dash line. Mo kana karon mga kaigsunan nga ang Pilipinas himo og mga balikatan exercise nagilangkuban sa mga nagkalain-laing mga powerful nations diha sa West Philippine Sea aron ipakita sa China nga kining mga dagko ug mga powerful nga mga nasod ni suportar sa Pilipinas. Sagsagan ng malawakang pagbaha sa Dubai, United Arab Emirates kamakailan, ginawa mismo ni Department of Mga kaigsunan nga ang kining mga Chinese lagi nag kanunay lang og manghulga diha sa mga mangingisda diha nga nanagat diha sa kuan sa West Philippine Sea. Ilain taong bulihon ilang palayason, ilahang ibutir kanon, ilang banggaon, ilang agsunak bangga, ya mga dagko ko na sila ng mga kuan ng mga barko. Unya kini nahitabo mga kaigsuunan diha gayud sa atong dataran diha sa West Philippine Sea, perting paita. Pero sa laing bahin ang kining mga ubang mga butang na itong mga opisyal, mga ex-opisyal, mga politiko ilabang i-portrait
nga dili ko nato i-provoke ang China kay tingali girahon kuno ta sa China. Mao na ilang ibutang sa mindset sa utok sa mga kanang mga Pilipino ba nya doon na rabin sila mga supporter nga bisa pag ingon na layat mo nang sa ilang mga issue diha sa ilang mga social media mutuo po din taon ng ilang mga supporter nga girahon ta sa China. Mao po na ilang propaganda nga dili ko na nato i-provoke ang China kay girahon kuno ta sa China. Mapulpog kuno ta usara ta ka pulpog akan man din nilang sabi na missile kuno usama kuno ikasarang in town sa kanang armed forces capability nga musagang anang mga matanga sa armas nga ipabuhagay unya diri sa China dinhi sa atong nasod. Propaganda sa mga ato na lang ano sa mga DDS kanang ilahang mga politiko nga labi na ng Hariroke nga amot nga no dikit man ta kini siyang Tatay Digong sa una nga no na sa makadawog pagka senador wag hapon mo tagam magsige lang hapon rin siya yaw pagpato sa mga tao nga naghapon mo tuon niya pero nagibigay mo tuon niya kay na may mga diehard yun mo na ilang propaganda ha kuno girahon ta sa China pero atong we on mga kaigsunan nga dili mga kaibisdak nga dili lamang kita ang gibuli anang China kundili naasay mga ubang mga nasod nga yang gibuli pareha ng Vietnam gibuli po na bisan galing Japan ilang ang bulihon na nila ilang kanang ilang giangkon ba nga ilaha ko nung ng dagat na perting layuan na natong China nga bisag duol kay estuwa ilang angkonon di sila mutahod sa international law ya ilaha ko na unya muna nga dili lamang kita ang mga Pilipinas may ilang gibuli pero ang katong mga nasod nga ilas ang gibuli pero ng Vietnam in particular sukol man buli-bulihon nila sukol sa Vietnam lab ay musibat man sa mga kapod mga barkos China mo palayo sad di sad mo dikit o nga nung wamana nila bumbahe ng Vietnam o kanang Japan wamana nila bumbahe mas grabe kumaganing mas grabe pang escalation diha kay sukol man akuan sukol ang Vietnam Thailand musukol o nung naging mga skirmishes dihan napita di mo aksyon lagi bully ng China unya kung gisuklan man sila musibat man po sila yung wangan nang waman na maingon ng mga politiko dito na ng mga nasura nga di ita musukol ng mga kanang China kayo sa may kasarang na to tingalig bombahan ta paman ila maging gibarugan nga sila patay kung patay sukol ta kay kita may atake kita may gibuli o na ilang konsepto sa ilang paglaban sa nasod pero the rest to walain na mga politiko nga manglawgaw kanang mga politiko ba nga self-interest lang ilang giunahuna ba kanang naargabyado nga dili na sila naglingkod ron nga ilang gubto ning kining kasamtangan nga naglingkod ila bang they're creating turmoil ba sa ilang politikanhon nga plano sa ilang politikanhon nga interest nga kita kuno bombahan sa China gira nag-incite kuno tag kuan na nga mo trigger o gira na girahaw ta sa China doon na bagay nagbomba og nasod nya wapod ang China dili po na mga pangutok ninyo mga propagandist oy nga ila na buhaton bungkag po sila bungkag tang tanan nya ila lang ginang i-sakripisyo na ang ilahang kahimtang tungod lang sa Pilipinas nga mas progressive pa mas sila mas ilang utukan yung mga propagandist bitaw ning uban nga kanang magkuan bitaw kanang manglawgaw ba nga
tang nato ang kining gobyerno naghimog yung glaka nga at depensahan ginato ang ilang sovereign rights nato, sovereign territory. Why history, watay madungog, watay mabasa nga history nga kining China gibombahan ng usa ka nasod kay do na sila gi-claim nga ilahang kuan territory, ilahang dagat. Wa pata kadungog ana. Hinunoa nga sa ubang nasod kanang ilang gibuhat diri sa ato, ila sa nang gibuhat dito. Pero nanuko lang ubang nasod. Gipanglayan na sila, abog na sila kanang ilang mga barko, giabog mo, musibat po. Tanaw lang sukol man. Aksyon na nila buli ba? Pina nagbuli lang sukol. Kung bang pakamatay gid ba? Ang sibat mo sila ay ganang bang kung mapakita kag hadlok ilan nang ikuan. I-maximize na nila ang imong kahadlok. Imong pagkalinlangan. Ilan na maximize nga may gud mga China mo dag Chinese ko na sindikato po. Kung hindi makiksunan nga di kita magkayusa sa nga ng mga butanga bitaw kung doon na mga politiko nga ilabang kung bang ilang self-interest ba ilawgawon gid nila ang sitwasyon aron kunuhay nga sila kunoy tarong nagan man na sila nga amo lagi na mo aksyon na tagsaylo sa University of San Carlos, Talamban Campus. So sitwasyon mga kaigsuonan, traffic situationer karong adlaw, karong kabuntagona 25 sa Abril. Nindot ang atong pagbiyahe kini sayo-sayo tag larga padong to syudad di pa kayo i-traffic. Kaya rin pauli na ta ato makita sa pika sa opposite lane nga the same as our previous observation nga medyo traffic pero moving makingsunan okay ra kayo. Nag-build up na ang traffic pero at least moving siya. Tuloy-tuloy ang takbo mga ka-EVs kini atong nigyar karon daghang lubang ni kay kini kung dana ni before reaching Kabangkalan sa Kabangkalan gikan ka sa San Carlos Talamban lubang ni siya sige lang usawg ayaw na ni sa gobyerno guba gyud kay sa panahon sa ting-ulan mubaha ni ngari ay nagbaha mohumok agian humok nindan mo nang daghang kay lubang ambot ka sa solusyon ana sa DPWH nga responsibility ba na ambot nga ani nga sitwasyon nga kondisyon bitaw sa kanang terrain sa daan nya ingana nga muluon ang tubig diha nya create ay lubang dili nila ma-permanent na ang solusyon ba nga usay buhaton magsige lang pud tapak nya may talagay ka ng nikalubang tapakan dayon sus di matapakan dayon mo nang kango yung mga sakyanan dihan napita nga moagi magkaigsunan pero para nako naagi na solusyon kanang engineero des DPWH grabe sa ninyo wa mo solusyon ana oy permanent solusyon nga matapakan gina permanente na ang kanang klasehasdan nga kadauan dili na gina mahimong lubang grabe ha pagka-simple na gina pero sa lain bahin lagi makigsunan away kwarta kun way trabahoon away kwartang i-release mingaw sa kaing ilang bulsa di ba mao na nga bisag usa ka simple anang mga sitwasyon na diha pareha nang mauwan lubang tapakan dayo tapakan kay kada tapak tapakan kung ano diha makigsunan mga simple nga mga problema sa daan makigsunan kanang lubang pinaka-most common nga problema mga lubang lubak-lubak diha dili gina nila siguro kanang tagaan og kanang permanent solution no kay tagaan na nila permanent solution mga ka-EVs unsaon malang di ta ka kwarta diyan napita no kung ninduton gid maayong dano unsaon naman na amo na diha nga kaigsunan nga mga pasikinis la ba mga maisat lama mo nagingon nga
Aw. Kisatoy nagkuan da kung naimo awas da kisatoy nagalikon mo ginay mo kalis. Ay maaring maranasan ho itong init ng panahon na papalo sa 45 degrees Celsius. 44 degrees Celsius naman ngayong araw ang mararanasan sa may bahagi ng Tuguegarao City, Amulong, Tanawan, Batangas, Nueva Ecija, Puerto Princesa City, Legazpi City at maging dyan sa may probinsya ng Catanduanes. 43 degrees Celsius naman. We are now in Talamban proper mga ka-Ibisdak. Medyo okay ang trapiko dire, wa kayo mag-congest mga sakyanan. Okay kayo. Pili Camarines Sur, Iloilo City, Dumangas, Iloilo. Og init. Samantala, Igsugon nag-init, makigsuna makita ninyo sa gawas nga medyo init na kayo. Dex, sa may bahagi ng Coron, Palawan, Kasiguran, Aurora, Infanta, Quezon, Alaban. Murang gitamaran ang mga traffic enforcer dito sa Landong nagpundok. Init sa doy, di matabang po ng init. Pagkasakit po na sila, tanaw nila nga di kayo sa angay nga manduan ang daan kay okay ra kay dagan sa mga sakyanan na man sila may traffic kayo, okay ra ato sila makita na sila sa Daplin, Landong. Kaya ang ilahang main responsibility nga i-control ang flow sa traffic nga dili magkakuan, di ba? Nga dili ba magkabuhol-buhol, di magka sa panadya na makita man nato, makita man ninyo nga okay man kayong kuan sitwasyon, okay kayo. Okay ra po na nga naro po na sila sa Daplin, sa kuan kay aron mo. Dili kuan ba kanang ni kuan na sila energy na po. Charge na sila energy nga karong taw-taon na po tingali bag na mga untoward incident may tabos daan o kalit na sa traffic, kalit na po ka kuan ka traffic, at least na pahuway po taon sila. Estratehiya ang dalawang kupunan para makamit ang panalo. Ayon kay Celtic coach Joe Mazulia na Sports nang hisgutan sa kuan sa balita mo sa sports mati ta kadiyot. ang mga ito. Subalit pagtiyak na may adjustment na sila nga ginagawa lalo na sa kanilang depensa. Sa panig naman ng Miami Heat, sinabi ng kanilang So from Pitos going to Talamban murag traffic mga kaigsunan. Ang nakadas traffic ini kanang eskina North Gen, kanang North General, kanang musod sa North Gen. Moy nakapada sa moy naka-develop og traffic ini kay dito sa Talamban proper okay man kayong flow sa kuan, trapiko okay man. Amo ni usa sa mga problema ini kining sa pag kuan anang diha sa North Gen, eskina North Gen kay moy nakada sa traffic diha napita. Okay na nakita niyo sa opposite lane no nga kuan kayo kanang bumper to bumper no. Ini from Pitos going to Talamban proper ni siya. Unya unsay usa sa mga hinungdan nga nung naka-traffic ni tungod diha sa eskina North Gen mga kaigsunan. para maitablas sa 1-1 ang So at least mo tani tagaan og sa solusyon diha na medyo ma-ease ba. At least ma-reduce diha ang kuan ang traffic. management na naglaan ito ng nasa kabuang 19.9 billion pesos na halaga ng pondo yan ngayong taong 2024 para sa emergency allowance ng mga healthcare workers. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, layo nito na tiyakin ang equipped ng mga healthcare workers lalo na sa panahon ng Okay mga kaigsunan, na natapos na ang atong oras sa atong paghisgot-hisgot. Daghang salamat sa inyong oras sa pagpamati ng atong gamay gigayo nga mga hisgot-hisgot lang sa pangitabo ini sa atong nasod. Kini si Ibisdak TV maingon kanyo daghang salamat ug may buntag kaninyong tanan.